Ang pag-neutralize sa mga dayuhang puwersa na nais tumapak sa lupa ng Pilipinas, ay isa sa pinagtuunang pansin ng mga war planners ng ating hukbong sandatahan at ng Amerika, sa ginagawa ngayong balikatan exercise. Sinabing gagamit ang mga tropang Pilipino at Amerikano ng ilang high-powered weapon system sa pagsagawa ng tinatawag na counter-landing, firing exercises sa Lapas Sandun sa Lawag Ilocos Norte, sa ika-6 ng Mayo, bilang bahagi ng balikatan exercises. Ang counter-landing ay isang taktika ng militar, na naglalayong pigilan o itaboy ang mga kaaway na puwersa, na nais magtatag ng kanilang sarili, sa teritoryo ng bansa. Ang mga asset ng militar na gagamitin sa pagsasanay, ay kinabibilangan ng 105mm at 155mm howitzer mula sa Philippine Army at Marines, 4 na tank mula sa Armor Division, isang fast attack craft mula sa Philippine Navy, 50 caliber platform mula sa US Marine Corps kasama ang kanilang Javelin anti-tank missiles, at multi-role anti-armor anti-personnel weapons system. At ang highlight sa exercise na ito, ay ang paggamit ng US Air Force sa kanilang MQ-9 Unmanned Aerial Vehicle at B-52 Heavy Bomber, na salamin sa kung ano ang mararanasan ng mga dayuhang nais sakupin ng ating bansa. Ang pagsasanay sa counter-landing exercise na ito, ay hindi lamang magamit ng mga sundalo Pilipino at Amerikano sa pagtanggol sa kalupaan ng Pilipinas, kundi pati na rin ang pagdepensa sa mga artificial island ng China kung sakasakaling makuha ito ng ating puwersa. Paalala lang natin sa ating mga viewers, ang counter-landing operations ay hindi isang espesyal na combat operation na kailangang sekreto, dahil lahat ng bansa ay mayroong nga ganitong taktika at halos pareho lang ang mga procedures dito, nagkakaiba lang sa mga kagamitan na meron sila. Inaalam ng Amerika, na sa exercise na ito ay gagamit sila ng MQ-9 Reaper at B-52 Stratofortress Bomber, para tulungan ang mga ground artilleries, sa pagtaboy o pag-neutralize sa kaaway. Ang mga bomber aircraft, ang siyang laging inaasahan sa pagbigay ng matinding destructive firepower sa pumapasok na mga kaaway na puwersa, habang ang mga unmanned aircraft tulad ng MQ-9 Reaper, ay ang inaasahan sa surveillance, pagbigay ng precise coordinates sa target, at pag-neutralize sa mga valuable assets ng kalaban. Ang B-52 bomber sa panahon ng Operation Desert Storm ng Coalition Forces laban sa puwersa ng Iraq, sinasabing 40% ng lahat ng bomba na hinulag sa Iraqi forces ay galing sa mga B-52 bombers. At dito nasasaksihan ng mundo ang destructive power na dala ng mga B-52 bombers na ito ng Amerika. Ang mga bombers na ito ay hindi lamang sa pag-drop ng mga bomba siya maasahan, dahil ginagamit din siya ng Amerika sa mga surveillance sa karagatan, at kahit magsagawa pa ng mga anti-ship operation, dahil kaya nitong magdala ng mga anti-ship missiles, at kaya rin niyang magdala ng mga explosive mines, at itanim sa karagatan, para sa area access denial. Sa loob lamang ng 2 oras, ang dalawang B-52 ay kayang mag-monitor ng hanggang 140,000 square miles o 364,000 square kilometers, ocean surface. Ganon ka-epektibo ang mga eroplanong ito, kaya di na nakapagtatakang ginagamit pa rin ito ng Amerika ng ilang dekada na, at inaasahang magseserbisyo pa rin ito sa US Armed Forces hanggang 100 taon simula nang ito ay isinilang. Ang mga B-52 bombers ngayon, bagamat ganun pa rin ang airframe nito, ay malayong-malayo na ito sa orihinal na B-52 bombers sa panahon ng Vietnam War, dahil dumaan na ito sa ilang beses na pag-upgrade, kaya ang lahat ng mga sensors at weapon system nito ay napalitan na ng mga makabagong state-of-the-art technology. Ang mga MQ-9 Reapers, ay kayang mag-perform ng mga intelligence surveillance and reconnaissance, close air support, combat search and rescue, precision strike, body lays, convoy and raid overwatch, route clearance, target development, and terminal air guidance. Sa katunayan, napakarami ng mga high-valued terrorists leader ang na-neutralize ng MQ-9 Reaper, gamit ang kanyang high-precision strike capability. Ang mga ground forces ng Pilipinas ay gagamit ng mga armored buster weaponry, na siyang magpapasabog sa mga landing craft at amphibious vehicles na gagamitin ng mga kaaway para makarating sa ating kalupaan. Ang ating Air Force sa unang pagkakataon,
ay ambisyosong magpapadala ng hanggang 5 aircraft sa gagawing Pitch Black 2024 sa Australia. Ito ay ang 4 na FA-50 fighter jets, at isang transport aircraft na maaring C-130, o ang ating C-295 medium tactical aircraft. Kulang na kulang man sa ngayon ng mga fighter jets, ngunit kailangang sumali ngayon ang ating Air Force sa napaka-importanteng air exercise na ito, dahil napakalaking kaalaman ang makukuha ng ating mga piloto at mga combat personnels, na kanilang magagamit para sa pagtatanggol ng ating bansa. Sinabi ng ating Air Force, na ang Pitch Black ay itinuturing na pinakamakabuluhang tactical air activity na isinasagawa sa rehiyon. Nakatuon umano ito sa isang malawak na paggamit ng buong puwersa, para sa mga komplikadong air combat operation management. Layunin ng mga kalahok na Air Force, na pahusayin ang kanilang mga kakayahan sa pagpaplano sa mga aerial campaigns at air battle management. Sa totoong labanan na maaring mangyari sa loob ng ating bansa, maliban sa mga fighter jets, kasama sa complex air battle management ay ang paggamit ng mga air defense system, na may kakayahan sa pag-identify kung alin ang friend at alin ang foe aircraft. Ang Pilipinas ay gumagamit ngayon ng Spider Air Defense bilang primary air defense system ng ating Air Force, na ang unang 2 battery ay na-deliver noong nakaraang taon. Ang Pilipinas ay bumili ng 3 battery ng air defense system na ito sa Israel, at ayon sa pinakahuling impormasyon, ang huling battery ng air defense system na ito ay i-deliver ng Israel sa susunod na buwan, ika-25 ng Mayo. Bagamat maraming air defense system ang kinakailangan ng bansa, ngunit sa ating palagay, ay wala munang karagdagang order ang Pilipinas sa Spider Air Defense System, dahil mukhang mga air defense system na gawa sa Amerika ang kukunin ng Pilipinas, dahil sa military aid assistance na ibibigay ng Amerika sa Pilipinas sa susunod na taon at sa mga susunod pa. Ang mga sundalong Pilipino ngayon sa balikatan exercise, ay sinasanay sa paggamit ng mga Avenger Short-Range Air Defense System, na maaring nangangahulugang isa ito sa maaring makuha ng Pilipinas, at ang NASAMS Air Defense System naman ang para sa kanilang medium-range air defense requirements, na katumbas ng Spider Air Defense System na mula sa Israel.